dalawang beses lang kami kumakain ng kanin. Pero masaya kami kasi parang naging norm sa amin yung pagkain ng ganon. So, hindi ko alam na mahirap kami. And then, balingoy sa umaga, sa tanghali, then pag sa gabi, magkakanin kami, masaya kami. Kaya, sa simpleng mga bagay, I'm super grateful. Ano ba yan? Sorry, Ma'am Joyce. Wait lang, pwedeng saglit lang. Ang lalim pala ng pinaghugutan ni Divine. Kaya naging ganito. Ayan. Wait lang, sorry. Bumalik yung memory. Basta be authentic. Ano mo lang yung story mo. Oo. Sorry, ma. Hindi ko ganito pala yung feeling dito. ang aga kong umiyak. Sorry. Actually, ayoko siyang i-share. Kasi parang feeling ko, judge ako. Ganun yung mindset ko dati. Hindi talaga ako nag-out. Hindi ako nag-share. Parang takot ako ma-charge. Pero simula nung in-out ko yung totoong ako, mas naging masaya ako. Mas marami akong naging kaibigan. Mas gumanda yung circle ko kasi naging totoo ako sa sarili ko. Opo. Diba? Mas na-embrace ko talaga yung ganda ng buhay. Ang dami pa palang pwedeng gawin out there. Nasa bahay ka lang? Nag-i-scroll ka na naman ng social media mo? Tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 Gcash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at share ang live na ito. My name is Miss Joyce. I'm here to inspire and make a big change in your life. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. She's the gorgeous makeup artist of Divine Touch Makeup Artistry and the CEO of Divine Umorphia. Let us all welcome Miss Divine Grace Astria. Batiin mo naman, Miss Divine, ang ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Hi, Evi viewers! Thank you for watching my episode. And binabati ko nga pala yung husband ko, and then yung mga family ko, and yung mga 2 babies ko. Hello! Thank you so much, Miss Divine. I know ang dami mong booking, yung magme-makeup. And now, maraming nagtatanong kung sino nga ba si Miss Divine. And alam naman ng iba na ikaw ay isa sa former employee. Pero before that, marami ang hindi alam ang story ng buhay mo. Yan. So, sino nga ba si Miss Divine before maging CEO ng Divine Umorphia? Ayan. So, hayaan niyong ibalik ko kayo sa panahon kung paano ako nagsimulang mangarap. Ayan. Alam niyo ba, si Divine ay isang simpleng bata lang na marami siyang gustong subukan. Nalilito na nga yung nanay ko kasi ang dami kong gustong gawin, nagme-majorette ako, nagdo-drawing ako. Pero hindi ko alam na creative pala talaga ako simula bata pa lang. Dahil lagi akong nakikijoin sa mga activities sa school, kaya napansin ng nanay ko na ano ba talagang gusto nito marating sa buhay. Tapos may time na gusto kong maging teacher, may time na gusto kong maging stewardess, hindi ko na rin alam. So, nung time na yon is hindi rin naman kami ganun kasi kayaman. Hindi rin kami, as in wala talaga kami. Wala talaga kami nung time na yun. Kasi pero hindi ko alam na mahirap kami. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ako naaawa sa sitwasyon namin. Kasi nga, yung nanay kasi namin is full of love. Hindi niya pinaparamdam sa amin na eto, ganito lang yung buhay natin, ganyan. Hindi siya nagpapaawa. Bagkus ay pinapakita niya sa amin kung paano
kami aalis sa ganong sitwasyon. Nagsilbi siyang inspirasyon sa amin in that young age. Kasi ako yung bunso, so ako yung naiiwan mag-isa sa bahay. 6 po kami magkakapatid. So lahat ng mga kapatid ko nasa school, while ako nasa bahay mag-isa. Wala kaming kuryente noon since grade 1 ako hanggang high school. Maaga pa. Tapos, ever since, parang isang araw or 2 beses lang kami kumakain ng kanin sa isang araw. Tapos, pero masaya kami kasi parang naging norm sa amin yung pagkain ng ganon. So, hindi ko alam na mahirap kami. And then, balingoy sa umaga, sa tanghali, then pag sa gabi, magkakanin kami, masaya kami. Kaya, sa simpleng mga bagay, I'm super grateful. Ano ba yan? I'm sorry, Ma'am Joyce. So, Ayun. Oo. Wait lang. Wait lang, pwedeng saglit lang. Ang lalim pala ng pinaghugutan ni Divine. Kaya naging ganito. Ayan. Wait lang. Sorry. Bumalik Sige, go muna. yung memory. Basta be authentic. Ano mo lang yung story mo. Oo. Sorry, ma. Hindi ko, ang ganito pala yung feeling dito. ang aga kong umiyak. Sorry. Okay lang. Actually, ayoko siyang i-share. Kasi parang feeling ko, judge ako. Ganun yung mindset ko dati. Hindi talaga ako nag-out, hindi ako nag-share. Parang takot ako ma-judge. Pero simula nung in-out ko yung totoong ako, mas naging masaya ako. Mas marami akong naging kaibigan. Mas gumanda yung circle ko kasi naging totoo ako sa sarili ko. Sorry po. Ganyan talaga. Kasi once na naging Ba yun? authentic ka talaga sa sarili mo, hindi ka nagtatago sa mask, dun mo na-feel yung happiness. Kasi minsan pag may times na nagtatago ka sa mask, nagpapanggap ka na okay ka, hindi ka happy. Pero once na authentic ka, pinakita mo yung tunay mong ugali, ganito ko, and then you just go with the flow, and sabi mo nga kanina, naging masaya ka. Opo. Diba? Mas na-embrace ko talaga yung ganda ng buhay. Ang dami pa palang pwedeng gawin out there. Ayun, Miss Divine, grabe pala yung mga pinagdaanan mo nung bata ka. Kaya pala, napansin ko sobrang grateful mo lagi. Even sa small things na binibigay sa'yo. Kasi naranasan mo yung mga ganon. Wala talaga. Oo, maganda lang noon na hindi ka aware na mahirap pala kayo noon. Diba? Kasi na-enjoy mo pa rin yung little Divine noong bata na I just play games and then kasama yung mga kapatid mo, di ba? And Miss Divine, paano ka naman napunta sa company namin sa McJoy? Ayan. Oo. So, before kasi ako mag-apply, galing akong Manila as sales executive. And then biglang nag-lockdown. Ngayon, I'm supposedly, babalik ako doon after lockdown. Kaso lang, medyo tumagal. Nag-extend yung lock natin. So ako kasi yung tipo ng babae na career woman. Dahil nga, ayoko nang bumalik sa ganong life. Parang nag-check ako na, kaya naman pala na mabago yung buhay. Kahit galing ka sa ganitong pamumuhay. Basta't nagtiyaga ka lang at naghanap ka ng maayos na trabaho, ganyan. So naghanap ako ng maayos na trabaho through Facebook at nakita ko yung hiring nyo po noon sa Facebook. And nung pandemic kasi, na gustuhan kong mag-TikTok. Parang nauso kasi yon si TikTok. Ngayon, yung hiring po sa inyo po is, mahilig ka ba mag-TikTok? Ganun pa yung caption. Sabi ko pa naman, parang ang goal ko is makahanap ng work na may connection sa TikTok. So parang gusto ko lang ganun. Parang feeling ko pag may word na TikTok, madali lang yung work kasi gusto ko siyang gawin. So yun, nag-apply po ako sa HR nyo po. Then kinabukasan, in-schedule na ako for interview. Then binigay ko talaga yung best ko sa interview pa lang. Ginalingan ko na gano'n. Hanggang sa natanggap ako. Kasi wala pa po talaga kayong kahit isang marketing during that time. Oo. Ano naman yung naging first impression mo sa company namin before, since you're a Manila girl? Yan. At first,
nabaguhan ako kasi nga ibang environment, tsaka first time kong susubukan ng marketing kasi galing ako sa sales na nakikipag-interact sa tao face to face. So, nagde-demo ko ng product. Pero itong MacJoy e-commerce is online nagbebenta. So, challenge sa akin nun. Kasi, paano kaya, hindi niya makikita yung maganda kong face. Parang hindi niya malalaman kung paano ako magbenta, mambola, ganyan. So, sinubukan ko. So, nag-try ako makipag-usap at siguro dahil talaga, yung pagsisales kasi, ewan ko ha, parang feeling ko kaloob din ng sales sa sales, oo. May mga tao kasi na kahit anong training nila, hindi talaga sila makaano. Pero may magaling sila sa ibang bagay. Yes. Magaling din naman sila sa communication. Yes. So, may kanya-kanya talaga tayong passion and may kanya-kanya din talagang skills and talent na magiging parang may kaloob ka. Ganun. Oo. Naalala mo ba kung ano yung first role mo, job role mo sa company? Yes, I was started as admin sa page. Yes. And alam nyo, isa yun sa nakatulong sa akin bago ako maging makeup artist. Kasi kung hindi ko naranasan ng pagiging admin, hindi ko masasagutan yung mga inquiries ng client ko ngayon as makeup artist. And anong ginawa mo during, actually, ilang taon ka nga ba, MacJoy? 5 years, almost 5 years akong nag-work sa MacJoy. Pero alam nyo, hindi ko naramdaman na 5 years na pala ako kasi nga, nag-e-enjoy ako sa MacJoy. Iba po kasi talaga yung pakiramdam. Pag yung work mo is hindi mo siya tinuturing na work, and then yung work mo na ginagawa mo as passion. Magkaiba kasi yun. Yung kahit tipong, late ka na makauwi, hindi sa'yo burden ako, nung oras na ganito, ganyan. Ang mahalaga sa akin, matapos ko yung task ko. So yun, tumagal ako ng ganon. And then, nakaramdam ka ba ng pressure during the tenure mo sa company? Opo. Kahit saan naman po siguro trabaho, makakaramdam Oo, pressure. lalo sa sales and marketing. Opo, lalo na. Kasi hahanapan talaga kayo ng benta yan sa mga nagsisales dyan. Alam ko yung feeling na pressured kayo pagka may target, may goal kayo, ayan. Pero pressure is normal. Kasi ibig sabihin yan, meron kang pakialam sa goal na target sa inyo. Ibig sabihin, yung mindsetting mo, gusto mo maabot yung goal. Kaya maganda po ang pressure point. Yes. Ano mo naman hinaharap yung mga ganong pressure? Nung wala pa akong team, Oo. nagja-jot down ako, nagpe-prepared ako ng gagawin ko, kung paano ko ma-achieve yung goal na yon. Ito yung kailangan kong tawagan. Nung mag-isa lang po ako sa team na yon, wala pa akong mga staff. Ito yung, lalagay na ako ng mga task ko the whole day. Para at the end of the day, ma-achieve ko yung aking goal. At hindi ko na siya ipapagpaliban-liban. Ganon kasi yun. Oo. During your 5 years, ano yung tumatak sa'yo dito sa MacJoy team? Dito sa MacJoy, always do your best. Kahit saan ka ilagay, kahit saang field. Kunyari, pag sinabi na, kaya mo ba to? Kahit bago sa akin yung ipapagawa, sinusubukan ko. Wag po, hindi ako natakot mag-try. And then, pag sinabing aralin mo, inaaral ko po talaga. Kasi our life is an ending learning talaga. And how about working with me for about 5 years? Ayan, Siyempre. kamusta naman? Siyempre masaya. Alam niyo po yung feeling ko na para ako iyak na no. Para ako nakahanap ng long lost sister. Ganun yung atake. Oo. Ayun, masaya po ma. Oo. Tsaka I'm willingly na mag-help nang walang kapalit. Sobrang sarap sa pakiramdam pag nakikita ko rin kayo nag-grow. Ganun. Kasi nakita ko rin po yung potential sa inyo. Ano yung mga naging accomplishment or mga nagawa mo during your tenure sa Evidence and MacJoy? Siguro itong Evitalk. Sorry. Siguro bigyan ko lang din sila ng background. Yes. So during that time kasi, nung nagsisimula ako sa Evidence, nagkaroon po ng proposal kami nung aking naging marketing team na magkaroon ng Evitalk.
So, nang time na yun po ay ako po yung nag-hosting. Tapos, during that time po kasi is hindi pa po kayo yung nahaharap, pero pinipilit ko na kayo that time. Yes. Pero wala pa kasi kayong lakas ng loob. Pero nakita ko talaga yung potential nyo, ma'am. Kaya hinasa, hanggang sa naging isa ka po ngayon, ganap, na host. Yes. Kabi-kabila ng interview mo at nakaka-proud. Parang sobrang proud na proud ako. Parang alam niyo yung pakaramdam na employee ko kayo na naging ka na din, CEO ng Evitalk. Parang ganun. Yes, oo. And actually, thank you, Miss Divine, kasi nakita ko talaga yung dedication mo noon during your tenure. Kasi yun yung mga times na marami ka talagang proposal. Kahit mag-isa ka lang. And then, siguro yung pinaka magandang attitude mo is very positive ka. Na you just do it. Yung mga possible na pwedeng makatulong sa company. No? And yun, thank you then for Evitalk. Kasi isa kang instrument para mabuksan itong platform na to. And syempre, before ka din naman na mawala sa company noon, is talagang hindi ka pumayag na walang magte-take over sa'yo, di ba? Ayan, mamaya natin pag-usapan yun, no? And Miss Divine, ano yung parang ginawa mo during your tenure dito sa company na ng 5 years, na parang siguro ma-share mo sa mga employees na kumbaga ngayon, partner ka na ng company, di ba? Ano yung sa tingin mo na ginawa mo during your tenure? Ayun, so kung employee kayo ngayon dito sa MacJoy or kahit saan man company, tulad nga ng sinabi ko na always do your best sa kahit anong ibibigay sa yung task. Huwag mong isipin na hindi mo siya kayang gawin. Kasi nasa isip lang lahat natin yung mga bagay na gano'n. Subukan mo muna and palagi mong iisipin yung goodness ng result ng gagawin mo bago mo i-judge yung sarili mo. And then, huwag ka rin kakaroon ng puwang na madiktahan ka ng negative thoughts ng ibang tao. Kunyari, sa sobrang ginalingan mo, sisiraan ka nila. Sasabihin, hindi naman kasi mawawala yan. Yung mga magsasabi na, sip-sip naman yan, kaya ganyan. Hayaan nyo lang sila kasi hindi sila ang mag-aangat sa'yo, kundi ang sarili mo. Yes. Okay? Lagi mong tatandaan yan. And yan, Nagugutan siya. talaga si Miss Divine. Pero totoo yun, mga ka-Evi, kasi before, mayroong mga nagsasabi kay Ma'am Divine, may mga tao na hindi sumasama during lunch kasi baka Mag-isa lang talaga ako kumakain. Oo, may share na hindi maganda, na makarating, di ba? Pero yung sa'yo is you just focus on the things na pwedeng makatulong sa company. And nung time na yon, ano yung parang for you, pinaka-challenging task na na-experience mo sa MacJoy? Siguro ang pinaka-challenging task na hindi ko makalimutan is yung humawak ng mga staff na iba't iba ang task. Kasi alam mo yung tipo na hindi mo alam kung paano hahatiin yung sarili mo. Kasi may iba-iba silang task. Pero yun nga, dahil sa tulong nyo din as CEO, nag-guide nyo po ako at nag-guide ko sila ng maayos. Kasi nasa leader po talaga yan kung paano magiging maayos yung mag-lead din sa mga staff. Ano naman yung pinaka parang quality or value na sa tingin mo na ginawa mo or parang in-improve mo para mag-stand out ka nung nandito ka sa company? Siguro, ma'am, yung pagiging integrity ko, ma'am. Sa kahit anong iba to sa akin ng tao, ng staff, ng kahit anong tukso na kahit nandyan na sa harap ko yung mga bagay na pwede kong gawin, kuhain, hindi ko ginawa. Kasi alam ko someday na lahat ng kabutihan is babalik ng doble, triple, ganun. Can you walk us through the parang moment na parang nag-decide ka na to leave the company? Ayan. So, paano humantok point na kailangan mo nang iwan and yung mga nagawa mo sa company is kailangan mo nang bitawan. Alam niyo, actually, Ma'am Joycey, hindi talaga madali. Alam mo yung sorry guys. Alam niyo yung parang isa siya sa pinakamahirap na decision sa buhay na ginawa ko. Kasi
iba talaga pag minahal mo yung isang bagay, yung ginagawa mo, tsaka yung parang nasanay ka na nandun ka. Parang ano na siya, part na siya ng life. So parang sabi ko, paano na to? Kaso lang, yung sitwasyon ko po kasi is, nung una, nabuntis po ako sa aking first baby. Hi, Jerob. So okay pa. Kasi nung nanganak ako, nakabalik ako agad. Yung mother ko ang nag-take over, siya yung nag-alaga. Pero eto na, in just 6 months, in unexpected way, nasundan agad siya. So parang, teka lang, parang calling na ba sa akin to para mag-stop? So yun, nung time na yun, nag-pray ako kay God. Kasi hindi ko na rin alam ang gagawin. Kasi kung sarili ko lang ang pakikinggan ko, hindi ko talaga iiwan ang bahala ang mga baby. Pero yun, nung nag-pray ako kay God, He leads me to the ways na makikita ko yung kailangan kong employee na papalit sa akin. No, after ko mag-pray, kinabukasan, may isang tao dito nag-aabang na supposedly mag-a-apply siya ng ibang department. Hindi niya kasi alam talaga yung mga hiring. And then, in-interview ko siya. Tapos tinanong ko siya kung ano bang ina-applyan niya. Based on her background, nakikita ko yung sarili ko sa kanya na, ay, parang ako siya, nung nag-start ako. So sabi ko kay Ma'am Joy, chinat ko agad siya, dinaretsa ko na hindi ko na dinaan sa HR. Sabi ko, Ma'am, ito na talaga yung kailangan. Buti na lang si Ma'am Joy, buti na lang ko. Marunong kayong makinig. So yun, nung time na yun, nag-apply yun. Tapos nung nakita ko na may papalit na sa akin, parang gumagaan na yung pakiramdam ko. So parang ito na yun, Lord, ito na ba yung given answer mo sa akin? So ako, I take action. So, ginawa ko siya. Then, unti-unti, nagpaparamdam na ako, Ma'am Joycey, na ito na yung sitwasyon ko. Madalas na akong absent. Pero, dahil yun sa sitwasyon, hindi ko po ginustong umabsent, hindi ko ginustong malate. Talagang super stressful po talaga nung time na yun. Kahit anong aga kong gumising, pipigilan ka ng kabilat-kabilang, o nga. Kaya, lagi pa rin akong late. So, parang sabi ko, ayoko ng ganito na, ako yung supervisor, paggagalitan ko yung staff ko late, tapos late din ako. Parang hindi na ako align sa sinasabi ko. Parang hindi na ako, wala na akong karapatang mag-lead. Kasi parang ako na mismo yung pasaway. Ayoko nang ganun. So yun, nung time na yun, so nakikita ko na meron ng papalit sa akin. Ayun, nag-resign ako, Ma'am. So bilang isang nanay, gaano kahirap para sa'yo na magdesisyon sa, syempre, minahal mo yung mga boy, na parang iiwan mo yung, syempre, nandun na rin yung pinaghirapan mo diba? Kumbaga may na-build na ako rin credibility. Gaano kahirap bilang nanay? Sobrang hirap, Ma'am. Sobrang hirap. Pero once na naging nanay ka na pala, parang poprotektahan mo yung mga anak mo Ayun, Ma'am. Mas pinili ko, Ma'am, yung family ko. Yung bubuo kong pamilya. Kamusta naman yung pag-alis mo sa company? Ano naman yung naging buhay mo? Sobrang hirap. As in, totally reset ang buhay ko kasi hindi ako sanay ng nasa bahay lang. So parang at first, pag tinamaan po talaga ako ng postpartum. Alam nyo yun, Ma'am, lagi ko kayong iniistorbo sa chat. Parang pinaglalabasan ko kayo ng sama ng loob. Pero yun nga, nag-start ulit ako sa prayer. After ko mag-pray, nag-chat ako sa inyo nun. Sabi ko, baka kung pwede nyo po akong sponsoran sa makeup class. Kasi yun yung nakikita ko na, na parang feeling ko na mag-grow ako kahit hindi na ako empleyado. Simula nung nakita ko yung makeup ko dun sa bag ko, sabi ko, ay, parang gusto kong mag-makeup. Kasi, nung nagwo-work pa lang po ako sa inyo, ako na po yung makeup artist nyo nun. Kahit hindi pa naman ako makeup artist. Yes. Ayun. Ako yung napagpraktisan. So, ganito po. Ayun. Sobrang, po talaga kayo, blessing kayo ni Lord. Pumayag po kayong mag-sponsor. Sa simpleng kindness nyo po ay, ang layo na po ng naabot mo. Paano ka naman nagsimula sa pagiging makeup artist? Sa simula po talaga kinakabahan akong mag-post. Kasi nga, hindi pa ako confident. Tapos napakagagaling na po ng mga makeup artist.
sa mga nagsisimula pa lang pong makeup artist dyan, sa umpisa lang po talaga nakakatakot. Pero simulan nyo, kahit libre lang yung offer nyo na makeup, at least magkaroon po sila ng portfolio. Ayun. Oo. Paano mo na-build yung name mo sa makeup industry? Kasi ngayon, kabilat ka na ang bookings mo. Kaya nga. Ano yung ginawa mo? Alam nyo, ma'am, napakalaking impact po ng MacJoy at Evidence sa akin dahil naging graduate po ako as marketing. Nagamit ko po ang pagiging marketing ko sa aking FB page na sa tingin ko po ay hindi po alam ng mga makeup artists na kailangan po talaga nilang i-market ng maayos ang sarili nila. By doing their portfolio, proper photoshoot for their clients, then feedbacks, and then yung trust. Kailangan talaga magkaroon ng magandang service sa client. Hindi basta aayusan mo lang siya tapos alis ka na. Dapat magkaroon po kayo ng connection habang inaayusan mo siya. Then after that, kahit simpleng compliment, kasi babalik ulit sa'yo yan. Alam nyo yan, tandaan nyo na yan. Oo. Tsaka ang maganda kasi sa'yo, parang may mga employees kasi na parang they will just work to have experience lang. Na parang okay, aaralin ko yung bawat sulok sa company and then ako magtatayo ko ng sarili kong negosyo. Yung nangyari sa'yo, hindi mo siya intentional na ginawa. It so happen na build na yung experience, expertise, hanggang sa iminarket mo na yung sarili mo. And ako pa yung model. Yes! Oo. So, parang di ba, kasi nagtiwala din ako sa'yo kahit na minsan parang yung makeup, sobrang taas na nung kilay, ganyan. Pero andun kasi yung caring mo talaga. Can you share bakit ganun naging malalim yung relationship natin as employee and employer? Before ka, kaya parang hirap kang iwan. Oo, di ba parang may mga times na habang buntis ka, hanggang gabi pa rin tayo nag-shoot. Ayan, pwede mo bang i-share sa ating mga viewers? Ayun, so during that time kasi is dahil marketing ako, gusto ko talagang i-push ang CEO na magkaroon ng Personal branding. personal branding at social media appearance. Kasi wala ka talaga kahit ano, TikTok, Instagram, wala po talaga siya kahit ano. Pero ngayon, lahat meron siya. Daig niya pa ako. So, nung time na yun, dahil sa hilig ko sa TikTok, pinupush ko siyang mag-TikTok. Tapos ako po ang magme-makeup sa kanya. Tapos siya po ay tuturuan ko sumayaw kahit hindi siya nasayaw, sasayaw po yan. Yun lang po yung nagustuhan ko, ma'am, sa inyo. Open kayo for improvement yourself kahit na alam niyo sa sarili niyo hindi niyo talaga siya ginagawa. Yun yung pinakamaganda po talagang katangian or maging katangian ng bawat isa sa atin. Na maging open for improvement tayo. Kasi tinan niyo po ngayon siya. Oo. Ayun. So, dun sa mga times na yon, di ba? Ayun, nagkaroon po Challenging tayo siya. ng connection din Oo. dun eh. Oo. So, paano mo nakilala ako nung mga times na yon? Ayun, ma'am. Nakita ko rin yung vulnerability mo na nandun yung love mo sa brand. And yun yung pinanghawakan ko. Kung gusto niya talagang makilala yung brand, gagawin niya talaga lahat. So yun, napakadali nyo pong turuan. Isang ganito ko lang, magagawa nyo agad. Kaya mas lalo akong ginaganahan. At the same time, nakikita ko, nagkakaroon siya ng result sa, sa social media talaga. Oo. So, yun. Balik tanaw. Pero ako, I really appreciate you, Miss Divine. Kasi nung time na yon, hindi talaga ako confident. Alam mo yan. And with that, na ginagawa natin siya every time na nag-shoot tayo, even hindi nag-viral yung mga videos natin, ang isa sa naitulong talaga sa akin is the confidence. Yes. And syempre, bukod dun sa confidence is nag-guide mo ko na kailangan mo mag-ayos kayo. So parang yung mga tips na binibigay mo sa akin is nagagawa ko siya. So yun, thank you. Kasi andun talaga yung pagiging concern mo. Kasi may mga employee kasi talaga na parang nakatingin lang sila sa ngayon. 'Di ba? Ang nakita ko sa'yo talagang yung talagang willingness and gusto mo. Kaya talagang 'di ba, sabi ko nga sa'yo, ikaw lang yung nakakasama ko sa house para mag-shoot nung mga time na yon. And I really appreciate that moment. Minsan nagpa-flashback siya, sabi ko, sana makahanap pa ako ulit ng isang Divine na tutulong sa akin para sa brand naman, no? And sobrang thankful kasi nga dahil doon sa
mga simpleng bagay na ginawa mo that time na, ma'am, kaya mo yan. Parang alam mo yon, ikaw yung nagpagawa sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang gawin before. So, ako kasi hindi ako nakafocus dun sa, ay, viral na agad yan. Ang nakikita ko dun is, nag-improve yung sarili ko, unti-unti. Hindi man naging consistent before, pero andun yung dedication talaga natin and teamwork together, di ba? And hindi siya actually work mo talaga eh. Hindi. Kasi siningit mo lang siya, Oo. and then may time ka lang to do the edit. So, I really appreciate that time na ginawa mo for me. Kasi ngayon, yung Miss Joycey na yon is my old version. Ngayon, eto na, Miss Joycey of Evitalk na kayang humarap na rin sa camera. Nakakatuwa. Diba? So, yun, ngayon, diba, after mong matutunan, actually, life is ano lang naman, give and take lang. Hindi pwedeng puro, Take ano lang ka ng lang, take. take ka lang ng take. So, ang naging maganda sa atin is, andun yung sincerity mo talaga to help the brand, to help me. And nung nagkaroon ng pagkakataon na ma-offer sa'yo na gusto mo ba magkaroon ng brand? Ano yung parang pakiramdam mo that moment? Ano ma'am, at first kinabahan ako, pero at the same time super excited. Kasi parang ito na yung matagal kong pinangarap. Nung share ko lang po, nung nagtatrabaho po ako sa inyo, way back 2021, parang nag-proposal po ako sa inyo na gusto ko maglabas ng sarili kong brand. Pero bawal pala. So parang ayun, so ay bakit kaya gano'n? So parang naudlot siya. So hindi natuloy yung pangarap kong brand na Divine Omorphia na yung nakalatag kong proposal noon. Then pero tinanggap ko siya kasi nga alam ko na kailangan mag-focus sa evidence. And then hanggang sa nag-focus ako sa brand, tapos nung wala na ako sa company, tapos nung sinabi niyo sa akin, ay, teka, ito na yung perfect time. So, worth it lahat yung mga pagtsatsaga ko sa company, yung pagtanggap ko ng maayos na hindi mo na pwedeng ituloy itong iset aside ko muna yung dreams ko. And then, ito na siya. Tutulungan nyo pa ako with your full connection, with your learning. Sobrang saya ko, ma'am. Kasi siguro kung natuloy yung 2021 ko, baka wala na rin siya agad. Kasi I'm not fully experienced pa that time and mahina pa talaga yung loob ko. Pero ngayon sobrang happy ko kasi nagtiwala kayo sa akin. Miss Divine, ano yung mindset shift na pinaka nagbago sa buhay mo? For your life and for your career? Ang nagbago sa akin is huwag matakot magkamali. Kasi yun nga po, takot na takot ako ma-judge. Knowing na dun ka pala mag-grow. Pag the moment na natakot kang magkamali, magi-stop yung learning. Kasi magi-stop ka ng mag-try. So you should not afraid to make mistakes. Ayun po yung biggest change shift. Yes, and kasi pag nagkakamali ka, actually, dun ka mas natututo. Diba? Kasi pipigilan mo magkamali, hindi ka makakausad. Hindi mo na ulit susubukan eh. Yes. And ano yung may papayo mo sa mga nanay na gusto nila magtrabaho or magnegosyo, pero hindi nila kayang mag-step up? Alam nyo ba, nasa shoes nyo rin ako noon na akala ko hindi ko kayang pagsabayin maging nanay at maging career woman. Pero nasa isip lang natin lahat yan. Once na nagplano ka, kung halimbawa, paano na ang mga bata, sino mag-aalaga, ibibigay sa'yo ni Lord pag hiniling mo. Kasi nasa atin talaga yung gawa. Yun. Yes. And for your brand, ano yung long-term vision na nakikita mo for Divine Omorphia and for our partnership? Alam nyo talagang long-term talaga ang aking vision sa Divine Omorphia. Nakikita ko siya na nakikipagsabayan siya sa mga sikat na po ngayong mga makeup products. And ginagamit na siya ng mga makeup artists. Pag ini-imagine ko yun, kinikilig po talaga ako. Kasi minsan ko lang din tong inisip. Pero ngayon nandito na sa harap ko. So, once talaga na naniniwala ka sa vision mo, mangyayari siya. And sa partnership naman natin na
na may connection eh. Kaya naniniwala rin ako na malaki talaga yung potential mo. Once na nagtulungan lang po tayong dalawa. Yes, oo. Ang maganda lang sa magiging partnership natin, hindi ka mag-isa. Tulungan tayo. Kasi ang mahirap kasi sa iba na nagkaroon ng sariling brand is walang nag-guide sa kanila. And Parang mabilis sila mag-give up. yes, and may mga pagkakamali sila na walang nagme-mentor, walang nagsusupport sa kanila, 'di ba? And yan, Miss Divine, ano naman yung maipapayo mo sa mga employees na gusto rin nilang magkaroon ng break sa buhay nila? Ibigay yung mga kailangan sa company, kung ano yung task nyo, mas galingan nyo. Yung expectation sa inyo is higitan nyo. Lagi nyong gagawin yung mas higit kesa dun sa expectation lang sa inyo. Kasi balang araw, magti-thank you kayo sa sarili nyo dahil ginalingan nyo. Kasi kung hindi ko ginalingan noon, wala ako dito. Yes, oo. Hindi ka magkakaroon ng opportunity. Yes. And actually, kung mapapansin mo, Miss Divine, every time na, nung time na wala kang work, lagi pa rin ako nagbibigay ng mga side hustle sa'yo. And even here, in Evitalk Podcast, ikaw talagang binubuk namin. Ako po yung nagmi-makeup sa kanila. Diba? And syempre, pag may mga events, andun pa rin. So, hindi ibig sabihin na nawala ka na sa company, nawala na rin yung connection. Ang nangyayari kasi sa ibang empleyado, once they resign, wala na. Wala nang connection. Minsan nangyayari pa, nambablock pa. Opo. Diba? Pero Na parang may ginawa parang kang may ginawa kang maliit lang ang mundo. So, always choose na kung wala ka na, ano pa yung mga pwede mong gawin, di ba? Ayun. So, i-share ko lang din, no? Grateful lang din kasi ako dahil sa pagme-makeup, wala pang 1 taon, nakapaglabas na kami ng sasakyan. Yes. So, dati lagi kami nakamotor, dala namin lahat. As a makeup artist, sobrang dami talaga naming gamit. Hindi namin alam kung paano namin siya dadalhin lahat na parang almost everyday kami nakikipagsuong sa kamatayan. Kasi nga, sa init, delikado ulan. talaga. Tapos ang daming truck, tapos ang dami namin gamit. Pag-ewang-gewang pa kami minsan. Kasi nga, ang hirap makipagsingitan. At saka nag-ano ka pa, pag wala si Jerome, Nag-aangkas ka pa. Oo. Tapos nag-jeep. Tapos yun, nakakatuwa. Pag naging consistent ka talaga sa goal at pag may goal kang tinitingnan, maararating mo talaga yung gusto mong marating sa buhay. Oo. And siguro ang laki lang din ng parang, dahil nakakasama mo ako lagi before, Yes. na parang, ma'am, hindi ko po kayang mag-rent ng bahay. Ma'am, hindi ko po kayang kumuha ng sasakyan. Hindi pa po now. Pero ano yung sa tingin mo na parang nag-shift dahil nakakasama mo rin ako before? Ayun, ma'am, malaking impact po talaga na sinasabi niyo sa akin na nasa isip mo lang yan, ma'am. Kaya mo yan. Alam mo yun? Nung nag-sink in sa akin yung sinabi niyo yon na kaya ko ba talaga? Pero nung sinubukan kong mag-rent, humiwalay kami kasi nakikipisan lang ako dati. Nung humiwalay Ilang nga beses ko kami, yung sinabi, di ba? Akala ko Ma'am, hindi mas ko maganda kaya. magkakaroon ka ng peace of mind pag ka Yes. nakabuko, di ba? yes. Oo. Sa umpisa lang pala talaga kasi nga hindi natin alam at wala tayong plan. Pero pag plinan mo siya isa-isa kung paano mo kakayanin, makakaalis ka talaga sa sitwasyon mo. So sinimulan ko muna nun sa sarili kong skills. Kailangan magkaroon muna ako ng income. So nag-aral ako mag-makeup, increase ako ng income. At the same time, may pang-upa na, kaya nakaalis kami sa ganong sitwasyon. So, lahat ng bagay na hindi natin kaya is kaya, kailangan lang ng plan. Yes. And nung mga time na parang may challenge din ikaw na, Ma'am, paano kaya to? Gusto ko na magkaroon ng sasakyan, di ba? So, kapag maganda yung ginawa mo sa company, tutulong at tutulong pa rin sa'yo. Kung hindi man ako, yung boss mo. Kasi malaki ang naitulong mo sa kanila. Kapag humingi ka ng help, support ka nila. Sobrang laking tulong din po talaga ninyo. Kasi hindi naman talaga ako makakapaglabas ng ako lang. Kasi wala naman akong credibility. So, ayan, naging po kayo, backup plan. Kaya talagang naisakatuparan ng aming
dream car. Oo, tsaka ano yung parang since nakuha mo yung iyong dream car and nakakapag-makeup ka na, Oo. habang hindi ka na haggard Hindi na pupunta ako sa client, haggard, di ba? makakatulog ako bago or pagkatapos tulog. Ayun. Di ba? Ano yung parang masasabi mo sa sarili mo na, nagawa ko. Sobrang Nandito ba ako grateful. sa kotse? Sobrang Naku. grateful. Alam nyo, everyday kaming nag-uusap kada sasakay kami pa uwi na. Naku, Jen, hindi na tayo nababasa ng ulan. Titingin kami sa labas ng mga nakamotor. Pero hindi namin sila minamalit kasi minsan kami nandoon. Mas na-appreciate Opo, mo. everyday, lagi pag sasakyan ako, sabi ko, Jay, tapos kasama namin yung mga anak namin. Jay, ang swerte nila, no? Hindi na nila naranasang mag-commute. Oo. Kasi nga, ginalingan natin ngayon. So, nakakatuwa. So, sa mga nanonood dyan, kung gusto nyo maging maganda yung future ng mga magiging anak nyo, simulan nyo sa sarili nyo. And hindi rin naging madali. Yes. Oo, hindi siya Diba? madali. Yung Wala po talagang madali sa buhay. Oo. Kailangan talaga niyang paghirapan. Oo, kaya until now, nag-grind ka, di ba? Yes. Kasi pag hindi mo sinubukan, nandun ka lang din sa comfort zone. Kasi ma'am, hindi ko po kaya. Oo. Parang hirap naman po ang monthly, ganito ang babayan. Pero, reason mo lang siya para hindi ka mag-grind. Tapos pag tinitingnan ko yung bills, pinakita ko nga sa isa nating staff dyan, yung binabayaran ko monthly, hindi siya makapaniwala na gano'n nakalaki yung binabayaran ko ngayon. Yes po. Yes. Opo, na nasa Kasi isip iba lang. naman yung trabaho na inilalaan mo Oo. doon, di ba? Talagang kulang ang pahinga. Oo. Pero yun, wag niyong kalimutang magpahinga. Kaya nagkakaroon din naman ako ng 2 days rest day every week. Kasi trinay kong walang pahinga as in fully book talaga siksik. Nakakapagod, nakakadrain, at magkakasakit ka talaga. So, kailangan maglalaan po talaga tayo, ma'am, ng pahinga Oo. at tamang tulog. And tama ka, yun talaga yung kailangan mong i-balance siya. Kasi kung naranasan mo na gano'n, sobrang loaded, di ba? And siguro din, nagkaroon lang din ng influence, di ba? Lagi ka kasing nakikinig dito sa Evitalk Podcast. Di ba? Every time na nagme-makeup ka, naririnig mo yung mga business owners na extreme self-care, di ba? So, malaking tulong siya. Kasi tayo talaga yung puhunan natin sa gusto nating marating. So yun, ang ganda ng kwentuhan natin, pero medyo gumagabi na, no? Gusto ko namang ituloy, pero meron pa namang next set, no? Miss Divine, may bonus question ako sa'yo. Yan. Yes. Ano yung masasabi mo sa dating bata na akala niya normal lang yung na mahirap, pero 2 beses lang kumain sa isang araw, minsan wala pa. Ano yung masasabi mo sa kanya na ngayon, isa ka na sa sikat, na pinakasikat. Grabe naman. Na makeup artist na babae. Kasi bihira ang mga makeup artist na babae. I think yun yung naging naging dahilan din na mabilis kang umangat kasi naiposition mo yung sarili mo na kahit babae ka. Kasi karamihan ng makeup artist, di ba, is mga magaganda. Yes, mas maganda pa sa atin. So, ngayon na you're a makeup artist, and then nakakasakay ka na, may kotse ka na, hindi ka na nagko-commute, and then nabibili mo na yung mga gusto mo, and now, you're the CEO of your own brand. Ano yung masasabi mo sa old self mo, sa batang Divine? Sobrang salamat kasi hindi ka nag-give up. Hindi ka nagpa-apekto sa mga negativity na narinig mo sa paligid. Tapos, kumapit ka sa sarili mong kakayahan. Pinagbunga mo yung sarili mong emotions. Naging matapang kang harapin yung sarili mong pagkakamali. In-embrace mo yung sarili mo. Thank you. Kasi hanggang ngayon, ang laki ng impact po ng aking old self. Kung ano man po ako ngayon. Ayun. Sobrang thank you, Divine. Ayun. Congratulations, Thank you, Divine, ma'am. sa iyong bagong brand na Divine Morphia. And syempre, isa rin ako sa sobrang Yes. proud. And thank you sa Trust for the partnership. I hope na itong collaboration natin ay maging successful. And syempre, I believe na magiging successful talaga ito. Kasi nakita ko yung dedication mo for evidence.
nung nagtatrabaho ka. And gano'n lang din naman yung gagawin natin. Mas, syempre, iba to. Iba to. Kasi divine umorpia to, sa'yo to. I believe mas mamahalin mo siya taos puso and ibibigay mo talaga yung best mo for this. Thank you, Ma. Ayan, thank you. Thank you, Miss Divine, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before ka tuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Ayan, thank you so much, Miss Joycey, sa sobrang gumaan yung pakiramdam ko kasi na-share ko kung sino ba si Divine Yes. at mas nakilala nila ang CEO ng Divine Umorphia. So sa lahat ng mga makeup artists dyan, mga content creator, mga celebrities, I hope maging maganda ang ating collaboration soon. Padadalhan ko kayo ng mga PR package and I hope magustuhan nyo po ang products ko na Divine Umorphia. Ayan, thank you so much. Maraming natutunan ng ating mga EV viewers sa'yo. And sa nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EviTalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EviTalk podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Hisopos Global, Ia Juana Distribution, Beauty Co., Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, T&M Manufacturing Corporation, Buchan Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, EC Commerce, Global Trends Business Leaders Awards, Digital Outsource PH, Fragrance Shop PH, Diamond, Vibrant Wellness, One Click Away, Be My Beauty Marketing Incorporated, Doc Rob's Chiropractic Wellness Center, House Health and Wellness Shop, Doc Rob's Foundation, Pema Consultancy Incorporated, Babsi, the original Cebu Lechon, Double de Brew Premium Taiwan Milk Tea, Shamai Sensei, 413 Cafecino Cafe and Family Restaurant, Grandma's Sandwich, 413 Let's Play Arcade and Indoor Playground, 413 Celine Glow Wellness and Beauty Solutions, Double Tea Mango,
in partnership with Gutierrez Media Productions. Pinoy Extreme, pasyal tayo!